Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating channel, Karen, at ipagpatuloy na natin ang huling yugto ng Ice Lord. May isang taong palihim na nagmamasid sa labanan mula sa isang madilim na sulok ng kalye. Bigla itong lumabas mula sa pinagtataguan. Agad namang naramdaman ni Count Slave ang presensya nito kaya mabilis siyang lumingon upang hanapin kung sino ang nagmamasid. Habang abala siya sa pagtingin sa paligid, biglang nagsuka si Jerome ng maraming dugo. Napangiti si Kersonen nang makita ang kalagayan nito at sinabi nito kay Jerome na mukhang kaawa-awa na ang kanyang itsura at malapit na siyang matalo. Kumpiyansa niyang ipinahayag na siya ang magiging panalo sa laban na iyon. Sa sandaling iyon, tuluyan nang lumabas ang taong nagmamasid. Ito pala ay si Condell. Naramdaman agad ni Kersonen ang kanyang presensya at mabilis na lumingon. Nagtaka siya nang makita ang isang cute at mabalahibong nilalang sa kanyang likuran. Nais pa sana niya itong haplosan ngunit bago pa siya makakilos, agad na nagbagong anyo si Condell at ipinakita ang kanyang tunay na itsura. Walang pag-aatubili niyang pinakawalan ng isang napakalakas na suntok sa likod ni Kersonen. Dahil sa lakas ng atake, tumilapon ang babae at bumagsak sa ilang gusali. Nagdulot ito ng matinding pagkawasak sa paligid. Nagulat si Jerome nang makita si Condell at agad niya itong tinanong kung paano ito nakarating doon. Ipinaliwanag ni Condell na si Modok ang nagpadala sa kanya, sinabi niyang inutusan siya ng kanilang Panginoon na tulungan si Jerome. Ayon kay Condell, sinabi ni Modok na siguradong ipipilit ni Jerome na protektahan ang lahat kahit masaktan pa siya ng husto. Nagulat si Jerome nang marinig iyon, napangiti siya ng bahagya bago tuluyang mawalan ng lakas at bumagsak sa lupa. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano kalayo ang kakayahan ni Modok na hulaan at planuhin ang mga mangyayari. Samantala, lumipat tayo sa command room ng kastilyo. Naroon ang hari kasama ang ilang maharlika at mga kabalyero. Masayang ipinakita ni Eshield sa kanyang ama ang communication stone na hawak niya. Ipinaalam niya na nakatanggap siya ng balita na tuluyan ng natalo ang Dark Mage. Napangiti ang hari nang marinig iyon. Alam niyang hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil kay Modok. Noong una niyang marinig ang plano ni Modok laban kay Duke Icarus, nag-alala siya dahil napakalakas ng hukbo ng Duke. Ngunit napatunayan ni Modok na kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Habang pinagmamasdan ni Tomilova ang pagdiriwang ng mga maharlika at kabalyero, naisip niyang gantimpalaan si Modok kapag natapos ang digmaan. Plano niyang payagan si Modok na pakasalan ang kanyang anak na si Eshield. Ngunit biglang nagbago ang lahat at sa isang iglap, napatay ang dalawang kabalyerong nagbabantay sa pintuan. Nagulat ang lahat nang makita kung sino ang may kagagawan nito. Nanginginig ang boses ni Tomilova habang nagtatanong, hindi siya makapaniwalang may nakapasok sa kastilyo sa kabila ng mahigpit nilang depensa. Ang taong nasa harapan nila ay walang iba kundi si Duke Icarus. Ngumiti ito habang nakatingin sa hari, pagkatapos ay ipinakita niya ang isang singsing na minsan niyang ibinigay bilang regalo. Tinanong niya ang hari kung bakit hindi nito isinusuot ang singsing. Doon ay naalala ni Tomilova ang artifact na natanggap niya noong kanyang kaarawan. Ibinunyag ni Icarus na may nakatagong kakayahan ng artifact na iyon, maaari pala itong gamitin bilang marka upang makapag-teleport ang sinuman sa lokasyon nito. Labis na nagulat ang hari sa kanyang nalaman, sinabi pa ni Icarus na nagkamali siyang itago ang artifact sa kanyang safe. Dagdag pa nito, nakakapagod daw ang paglalakad mula roon hanggang sa command room. Pagkatapos ay malamig niyang ibinunyag na pinatay niya ang lahat ng taong nakasalubong niya sa kastilyo. Kahit ang mga katulong ay hindi niya pinatawad, nagngit-ngit sa galit si Tomilova nang marinig iyon at agad niyang inutusan ang natitirang Royal Guards na patayin ang Duke. Bagamat isa si Icarus na Swordmaster, naniniwala pa rin siyang kaya itong pigilan ng kanyang mga piling kawal. Agad na sumugod ang mga kabalyero. Ngunit bago pa sila makalapit, bumukas ang mga mata ng kakaibang espada na hawak ni Icarus. Parang baliw itong ngumiti at mabilis na binalot ng espada ang kanyang buong katawan. Nagulat si Eshield nang makita iyon, naalala niyang nakita na niya ang kaparehong pangyayari noon sa anak ng Duke. Agad niyang binalaan ang kanyang ama at sinabi niyang may hawak na demon sword si Duke Icarus at gumagamit din ito ng demon armor. Ilang sandali lamang ay nabalot na ng nakakatakot na baluti ang buong katawan ng Duke, tumubo rin sa kanya ang mga sungay at malalaking pakpak. Sa loob lamang ng ilang segundo, natalo niya ang mga Royal Guards ng hari. Pagkatapos ay agad siyang nagpakita sa harap ng hari.
Walang pag-aalinlangan niyang sinaksak si Tomilova sa dibdib. Natulala si Eshield sa kanyang nasaksihan, napasigaw siya habang tinatawag ang kanyang ama. Agad niyang sinalo ang katawan nito at inilagay ang ulo ng hari sa kanyang kondangan, habang papalapit sa prinsesa, tinatapakan ni Icarus ang dugong tumapon sa sahig. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang helmet, sinabi niya kay Eshield na minsang nakiusap ang kanyang anak na huwag itong patayin. Ngunit wala siyang balak sundin ang kahilingang iyon. May nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha habang itinataas ang kanyang espada. Sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang makita si Modok na nagdurusa kaysa pagbigyan ang pakiusap ng sarili niyang anak. Hindi siya pinansin ni Eshield at patuloy lamang naniyakap ang kanyang ama. Kumpiyansa si Icarus na tapos na ang lahat. Ngunit bago niya maibaba ang kanyang espada, isang napakalaking nilalang ang biglang sumugod mula sa balkonahe ng kastilyo. Nagulat si Icarus nang makita ito, malakas siyang nabangga at tumilapon palayo. Nang makita ng lahat ang nilalang, napagtanto nilang isa pala itong wyvern. Kasabay nito, isang itim na balabal ang bumalot kay Eshield. Habang nakatingin siya sa kanyang ama, may isang pamilyar na tinig na nagsalita. Sinabi nito na huwag siyang mag-alala dahil dumating na siya. Nang tingnan ni Eshield kung sino yun, nakita niyang si Modok pala ang taong nasa kanyang harapan. Lumapit si Modok sa hari at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa dibdib nito. Agad niyang pinadaloy ang kanyang enerhiya upang suriin ang kalagayan ng katawan ni Tomilova. Sa kabutihang palad, hindi pa huli ang lahat. Matapos ang maikling pagsusuri, nakumpirma niyang may pag-asa pang mailigtas ang hari. Naniniwala si Modok na kaya niyang buhayin ang lakas ni Tomilova sa pamamagitan ng paglilipat ng kanyang enerhiya at paggamit ng mga natatanging teknik panggagamot ng Tang family. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Eshield at sinabi niyang siya mismo ang gagamot sa hari. Nagulat ang prinsesa sa kanyang narinig, ipinaliwanag ni Modok na kailangan niya ng buong konsentrasyon habang ginagamot ang hari. Dahil dito, mahigpit niyang sinabi na hindi siya dapat gambolain anuman ang mangyari. Samantala, itinulak ni Duke Icarus ang mga batong nakatabon sa kanya at muling tumayo. Makikita sa kanyang mukha ang matinding galit sa ating binata. Malakas niyang tinawag si Modok bago mabilis na sumugod patungo rito. Ngunit hindi man lamang siya pinansin ni Modok at sa halip, mahinahon niyang sinabi na ipinagkakatiwala na niya sa iba ang laban na iyon. Sa mismong sandaling iyon, isang tao ang hamarang sa daraanan ng duke at sinalubong ang kanyang espada. Iyon pala ay si Miller. Habang nagkikiskisan ang kanilang mga espada, muling bumalik sa alaala ni Miller ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Naalala niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ama at ina na nakahandusay sa hapagkainan. Naalala rin niya ang huling hininga ng kanyang kapatid, ang gabing iyon ay naging bangungot na sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon. Nagulat si Duke Icarus nang makilala ang taong nasa kanyang harapan, akala niya ay matagal nang patay si Miller. Nagtaka siya kung bakit nakatutok dito ang espada ng binata. Sinubukan pa niyang kumbensihin si Miller at sinabi niyang maaari silang magsanib puwersa upang maghiganti laban kay Baron Gideon. Ngunit sa halip na makinig, nagbuga si Miller ng napakalakas na enerhiya at itinulak pa atras ang duke. Galit niyang sinabi rito na manahimik ito, pagkatapos ay ibinunyag niya na alam na niya ang buong katotohanan. Alam na niyang si Duke Icarus ang tunay na utak sa likod ng pagpatay sa kanyang pamilya. Ngumiti lamang si Icarus at tinanong niya kung talagang natuklasan na ni Miller ang lahat. Ayon sa kanya, nakakainis na umabot pa sa puntong iyon ang sitwasyon. Lalong nag-alab ang galit ni Miller. Hindi siya makapaniwala na nagagawa pa ring ngumiti ng duke matapos ang lahat ng kanyang kasalanan. Tinawag niya itong walang hiya. Pagkasabi niya nito, agad na nagpakawala si Icarus ng napakalakas na hiwa ng enerhiya. Sa sobrang lakas ng pag-atake, halos mahati ang buong command room. Mabilis namang kumilos ang wyvern ni Modok upang protektahan si Eshield mula sa epekto ng pagsabog. Nang makita ang kapangyarihang iyon, hindi napigilan ng prinsesa ang mabahala. Alam niyang tanging isang Grand Swordmaster lamang ang kayang magsagawa ng ganoong uri ng pag-atake. Gumagamit si Icarus ng energy-enhanced sword kaya dahil dito, nag-alala siya kung kakayanin ba ni Miller ang ganoong kalakas na kalaban. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Miller sa tamang oras at mabilis siyang yumuko bago tumama ang atake ng duke. Ngunit pagangat niya ng kanyang ulo, nakita niyang muli nang sumusugod si Icarus.
Habang pinagmamasdan ang laban, bahagyang napangiti si Modok at sinabi niya kay Eshield na huwag mag-alala. Ipinaalala niyang siya mismo ang nagsanay kay Miller. Kasabay nito, pinakawalan ni Miller ang kanyang enerhiya at pinalakas ang buong katawan nito. Pagkatapos ay hinarang niya ang paparating na espada ng Duke. Nagulat si Icarus nang makitang naharang ng assassin ang kanyang atake, hindi niya inasahang magagawa iyon ni Miller. Lalo pang lumakas ang enerhiyang inilabas ng binata at sa isang malakas na tulak, nipaurong niya ang Duke. Pagkatapos ay bumuo siya ng dalawang matatalim na talam na yari sa purong enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Icarus nang makita iyon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagagawa rin ni Miller ang energy-enhanced sword. Ayon sa Duke, imposibleng maabot ng isang taong tulad ni Miller ang ganoong antas. Hindi niya matanggap na naging kapantay na niya ito. Mabilis na sumugod si Miller at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Habang unti-unti niyang natutulak paatras ang Duke, ipinaliwanag naman ni Modok kay Eshield ang pinagmulan ng kanyang lakas. Sinabi niyang taglay ni Miller ang Divine Martial Body, isa itong napakabihirang katawan na likas na isinilang para sa martial arts. Naalala ni Modok kung paano agad natutunan ni Miller ang acupoint silang technique kahit wala itong dating kaalaman sa martial arts. Ayon pa kay Modok, mas mataas pa ang talento ni Miller kaysa sa kanya. Ibinunyag din niyang umabot na ito sa antas ng Advanced Master. Ipinaliwanag niya na ang isang huwad na Grand Sword Master na umasa sa maruruming paraan upang lumakas ay hindi kailanman may kukumpara sa isang tunay na martial artist. Matapos marinig ang mga salitang iyon, muli nang sumugod si Miller. Tinangka ni Icarus na harangin ang kanyang pag-atake gamit ang espada. Ngunit sa mismong sandaling nagbanggaan ang kanilang mga sandata, biglang nabasag ang espada ng Duke. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, hindi niya maintindihan kung paano nangyari iyon. Tahimik na nakatitig si Miller sa kanya. May matinding determinasyon sa kanyang mga mata, sinabi niyang oras na upang wakasan ang lahat. Sa isang mabilis at malinis na galaw, pinugutan niya ng ulo si Duke Icarus. Hindi na nakapag-react ang Duke bago tuluyang mawalan ng buhay. Matapos ang laban, napatingin si Modok kay Miller. Bahagya siyang ngumiti habang pinagmamasdan ito. Para kay Modok, walang saysay ang paghihiganti. Ngunit nauunawaan niyang para sa ibang tao, ito lamang ang paraan upang tuluyang makalaya sa mga sugat ng nakaraan. Habang nakatayo si Miller sa harap ng bangkay ng Duke, isang luha ang dahan-daw ang damaloy sa kanyang pisngi. Naalala niya ang mga gabing paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ng kanyang pamilya. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila tuluyan nang nawala ang bigat na matagal niyang pinasan. Napangiti siya at tahimik niyang ipinagdasal na matagpuan ng kanyang ama, ina, kapatid, at maging ng kanyang dating sarili ang tunay na kapayapaan. Habang sinusubukan niyang pakalmayan ang kanyang damdamin, nagsalita naman si Modok. Ipinaalam niya kay Eshield na matagumpay na natapos ang paunang paggamot sa hari, wala na sa panganib ang buhay ni Tomilova. Labis na natuwa ang prinsesa nang marinig iyon at agad siyang tumakbo palapit kay Modok at mahigpit itong niyakap. Buong puso siyang nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang ama. Ngumiti naman si Modok at sinabi niyang hindi niya kailangang magpasalamat, masaya lamang siya dahil ligtas na silang lahat. Ngunit habang kausap niya si Eshield, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Unti-unting bumukas ang mga mata ng pugot na ulo ni Duke Icarus. At sa sandaling iyon, muling bumalot sa silid ang isang nakakatakot na katahimikan. Ilang minuto bago nito, naisip ni Modok na kailangan na niyang tapusin ang lahat bago tuluyang maubos ang kanyang enerhiya. Dahil nalutas na ang ugat ng problema, naniwala siyang maaari na siyang magpahinga. Ngunit hindi pa pala tapos ang lahat. Muling iminulat ni Duke Icarus ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-ipon ng isang nakakatakot na enerhiya. Mabilis na napalingon si Modok nang maramdaman niyang may masamang enerhiya na dumadaloy patungo sa ulo ng Duke. Labis siyang nabigla nang makita niyang lalo pa itong lumalaki. Sinabi ni Icarus na kung hindi niya makukuha ang kanyang nais, sisirain niya na lang ang lahat. Ipinahayag niyang buburahin niya ang buong Drake Kingdom. Agad namang sinabi ni Miller na balak ng Duke na pasabugan ang sarili nito. Ramdam ni Modok na nagtitipon si Icarus ng sapat na enerhiya upang tuluyang mabura ang buong lugar ng walang matitirang bakas. Tinipon niya ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay at sinabi kay Icarus na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ngunit sa kasamaang palad, umabot na sa sukdulan ang kanyang katawan.
May kung anong tila nabasag sa loob niya, kasabay nito ay isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang buong katawan. Agad niyang napagtanto na nakakaranas siya ng energy deviation. Bilang isang martial master na nasa transcendent realm, napakabihira para sa kanya na maranasan ang ganitong bagay. Ngunit matapos lumaban sa napakaraming undead monsters, Coxswain ang mga reinforcement ni Icarus, at gamitin pa ang kanyang enerhiya upang iligtas ang hari, sobra na ang kanyang ipinilit sa sarili. 3 araw siyang walang tigil na nakipaglaban ng walang pahinga. Gaano man siya kalakas, may hangganan pa rin ang kanyang katawan. Dahil dito, nasira ang kanyang mga energy pathways at tuluyang nagkaroon ng energy deviation. Biglang bumulwak ang dugo mula sa kanyang mga mata, tainga, at bibig. Nagulat sina Eshield at Miller sa kanilang nasaksihan, hindi makapaniwala si Miller na dumudugo ang kanyang Panginoon mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang mukha. Samantala, napangiti naman si Duke Icarus nang makita niyang bumagsak si Modok sa sahig. Tinanong niya ito na may hangganan din pala ang isang halimaw na tulad niya. Sinabi pa niyang hindi magiging malungkot ang kanyang paglalakbay patungo sa impyerno. Tumawa siya habang ipinapahayag na isasama niya sa impyerno ang buong kaharian at maging ang Blizzard Knights. Nagngit-ngit sa galit si Eshield nang marinig iyon. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pilit pa ring tinipo ni Modok ang natitira niyang enerhiya. Matalim niyang tinitigan si Icarus at sinabi na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Agad siyang sumakay kay Lilith at inutusan itong dalhin palayo ang lumalaking ulo ng duke. Nagulat sina Eshield at Miller sa kanyang ginawa. Habang lumuluha, paulit-ulit na tinawag ni Eshield ang pangalan ni Modok. Mabilis na lumipad sina Modok at Lilith paitaas sa himpapawid. Mula sa kabisera, nakita ng lahat kung paano sila mabilis na lumalayo habang dala ang ulo ni Icarus. Lumipad sila sa pinakamabilis na galaw na kaya nila upang mailayo ito sa lungsod. Habang patuloy silang tumataas sa kalangitan, naalala ni Modok si Huayon. Sinabi niya sa sarili na marahil ay hindi sila itinadhanang magsama sa buhay na ito. Ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa, ngayon ay alam na niyang tunay na umiiral ang reincarnation. Nangako siya sa sarili na hahanapin niyang muli si Huayon kung mabibigyan siya ng pagkakataong mabuhay muli. Pupuntahan niya ito kahit wala na siyang alaala o kahit magbago pa ang kanyang anyo. Para sa kanya, sapat nang maniwala na maaalala siya ni Huayon, tulad ng pag-alala niya rito ngayon. Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, lalo pang lumobo ang ulo ni Icarus. At ilang sandali lamang ang lumipas, nagpakawala ito ng isang napakalaking pagsabog sa kalangitan. Sa ganoong paraan nagtapos ang rebelyon ni Duke Icarus. Pagkalipas ng 10 araw, muling iminulat ni Haring Tomilova ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, nakita niya agad si Eshield sa kanyang tabi, labis ang saya ng prinsesa nang makita niyang nagising na ang kanyang ama. Agad niya itong niyakap. Matapos marinig ang buong pangyayari, ginawaran ng hari ng maraming parangal ang Blizzard Knights dahil sa kanilang malaking ambag sa pagsugpo sa rebelyon. Ngunit gaano man karaming titulo at kayamanan ang kanilang natanggap, walang sino man sa kanila ang tunay na naging masaya. May isang bagay na bumabagabag sa kanilang lahat. Matapos ang seremonya, isang kabalyero ang lumapit at inanunsyo na dumating na ang taong may pinakamalaking ambag sa pagpigil sa rebelyon. Sinabi nito na narito na si Viscount Blizzard. Nagulat ang lahat nang makita si Modok na pumasok sa bulwagan habang inaalalayan ni Miller. Malubha ang kanyang mga sugat at tila nawala na rin ang sigla sa kanyang mga mata. Ilang segundo bago sumabog ang ulo ni Icarus, sinabi ni Modok kay Lilith na oras na ng pagsabog. Pagkarinig nito, agad siyang itinulak ni Lilith palayo. Bagamat walang sinabi ang dragon, naunawaan ni Modok ang nais nitong ipahiwatig. Naalala niya kung paano niya ito inalagaan mula pa noong bagong silang ito. Hindi niya akalaing masasaksihan niya ang sakripisyong gagawin nito para sa kanya. Humingi siya ng tawad kay Lilith at sa mismong sandaling iyon, sumabog si Duke Icarus. Nakaligtas si Modok sa pagsabog. Ngunit dahil sa matinding epekto ng kanyang energy deviation, halos wala na siyang pinagkaiba sa isang pelay. Hindi na siya makalakad ng mag-isa. Pinilit niyang tipunin ang natitira niyang lakas at lumuhad sa harap ng hari. Tumingin si Haring Tomilova sa kanyang anak bago nagsalita. Sinabi niyang matagal na siyang naghanda ng isang napakalaking gantimpala para kay Modok. Ibinunyag niyang balak sana niyang payagan itong pakasalan si Prinsesa Eshield.
Nagulat si Eshield sa sinabi ng kanyang ama, ngunit sinabi ng hari na hindi na niya maibibigay ang gantimpalang iyon dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Modok. Isang taon na ang lumipas mula nang matapos ang rebelyon ni Duke Icarus. Sa panahong iyon, madalas na bumisita si Eshield sa rebulto ni Modok at ng kanyang minamahal na Wyvern. Habang nakatingin sa rebulto, naisip niya na isang buong taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Modok. Naalala niya ang araw na kinausap niya ang kanyang ama patungkol dito. Sinabi niya noon na mahal niya si Modok anuman ang kalagayan nito. Ngunit hiniling ni Haring Kamilova na tanggapin na lamang niya ang katotohanan. Ipinaalala ng hari na hirap nang makalakad si Modok at hindi na katulad ng dati ang kanyang katawan. Tinanong niya si Eshield kung paano niya maibibigay ang posisyon ng maharlikang manugang sa isang taong nasa ganoong kalagayan. Hindi agad nakasagot ang prinsesa. Sa pagkakataong iyon, pilit na tinipon ni Modok ang natitira niyang lakas upang magsalita at sinabi niya sa hari na alam niyang hindi na siya karapat-dapat sa kasalukuyan. Gayunpaman, nakiusap siya na bigyan siya ng 1 taon. Ipinangako niyang siya mismo ang hihingi ng gantimpala pagdating ng araw na iyon. Napansin ni Miller na nanginginig ang katawan ng kanyang Panginoon habang nagsasalita. Para sa karamihan ng mga taong nasa bulwagan, tila isa lamang iyong walang saysay na katigasan ng ulo. Napakaikli ng 1 taon para makabawi ang isang taong halos mawalan na ng kakayahang lumakad. Kung humingi sana si Modok ng mas mahabang panahon, marahil ay mas kapanipaniwala pa iyon. Ngunit iba ang nakita ni Eshield. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nakikita niyang hindi pa rin sumusuko si Modok. Patuloy pa ring nagniningning ang kanyang mga mata at puno pa rin ito ng determinasyon. Sa kasalukuyan, napangiti si Eshield habang nakatingin sa rebulto ni Modok. Sinabi niyang malapit nang matapos ang 1 taong hinihingi ni Modok, pagkatapos ay pabiro niyang tinanong ang rebulto kung mukha ba siyang taong may sapat na oras upang puntahan ito. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang biro ay isang katulong ang nagmamadaling lumapit sa kanya. Sinabi nito na may malaking nangyari. Nang tanungin ni Eshield kung ano yun, agad niyang nalaman ang nakakagulat na balita. Sumiklab na ang digmaan. Nagdeklara ng digmaan ang Heizan Kingdom laban sa Caroline. Pinangunahan ni Jinxing ang mga piling kabalyero ng Heizan Kingdom patungo sa teritoryo ni Modok. Inugot niya ang kanyang espada at iniutos na lipulin ang sinumang nang ahas na dukutin ang kanilang prinsesa. Inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na ibalik si Prinsesa Daphne anuman ang mangyari. Agad na sumugod ang mga kabalyero patungo sa kastilyo. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malakas na kidlat ang biglang bumagsak sa kanilang harapan. Tinamaan ng pag-atake ang ilang kabalyero at napalipad sila palayo. Maya-maya ay lumitaw si Jerome. Sinabi niyang umatras sila dahil ayaw nilang makipagdigma. Ipinaalala niya na mahigit 1 taon nang naninirahan sa kanila si Prinsesa Daphne. Maraming beses na nilang ipinaliwanag na hindi nila dinukot ang prinsesa. Ngunit tumanggi pa ring maniwala ang Heizan Kingdom. Lumapit si Jinxing sa tarangkahan at malamig na sinabi na hindi na niya uulitin ang kanyang babala. Galit na galit niyang iniutos na ibalik sa kanya ang prinsesa. Nainis si Jerome sa paraan ng kanyang pagsasalita at sinabi niyang para bang isa lamang pag-aari ang tingin nito kay Daphne. Dahil dito, mas naunawaan niya kung bakit pinili ng prinsesa na humingi ng kanlungan sa kanilang teritoryo. Hindi na sumagot si Jinxing at sa halip ay ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa kanyang espada. Nagulat si Jerome nang maramdaman ang napakalakas na pressure na nagmumula sa Count. Dahil napapalibutan ito ng sarili nitong mga tauhan, naniwala siyang hindi ito maglalabas ng napakalawak na pag-atake. Ngunit mali siya. Biglang nagsimulang magtipon ang hindi mabilang na mga talulot ng plum blossom sa paligid ni Jinxing. Ilang sandali lamang ay pinakawalan niya ang isang napakalakas na teknik. Nabuo ang isang dambuhalang tornado na gawa sa mga talulot ng plum blossom. Nilamon nito ang buong paligid at wala itong piniling kampo. Maging ang sariling mga kabalyero ng Heizan Kingdom ay nadamay sa pag-atake ng Count. Sa sobrang lakas ng kanyang atake, naglaho maging ang mga ulap sa kalangitan. Bumagsak si Jerome sa kanyang mga tuhod habang nakatingin sa Count. Hindi siya makapaniwala na handa itong isakripisyo kahit ang sarili nitong mga tauhan. Labis din siyang nabigla nang makita niyang nagawang patagin ni Jinxing ang paligid at baguhin ang lagay ng panahon sa pamamagitan lamang ng isang atake. Sa buong buhay niya, iisa lamang ang taong nakita niyang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. At ito ay si Modok. Dahil dito,
hindi niya maiwasang isipin kung kapantay na ba ni Jinxing ang lakas ng kanyang Panginoon. Dahan-daang itinaas ni Jinxing ang kanyang espada at naghanda upang tapusin si Jerome. Ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang talam, isang pamilyar na boses ang narinig ng lahat. Lumabas si Prinsesa Daphne mula sa kastilyo. May luha sa kanyang mga mata habang nakikiusap siya kay Jinxing na huwag saktan si Jerome. Lumuhad siya at sinabing kusa siyang babalik sa Hazen Kingdom. Pumayag din siyang tanggapin ang nakatakdang kasunduan sa kasal kung iyon ang kinakailangan. Nakiusap siya na itigil na ang pagdanak ng dugo. Hindi inaasahan ni Jerome na gagawin iyon ng prinsesa para sa kanya. Ngunit sa halip na maantig, malamig lamang siyang tiningnan ni Jinxing at sinabi niyang hindi kailanman si Daphne ang tunay niyang pakay. Ang tanging dahilan ng kanyang pagpunta roon ay paghihiganti. Nagulat sina Daphne at Jerome sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang katotohanan. Ayon kay Jinxing, si Modok ang Samaira sa kanyang sekta sa kanilang dating mundo. Ngayon ay siya naman ang gaganti. May baliw na ngiti sa kanyang mukha habang muli niyang itinaas ang kanyang espada. Napasigaw si Daphne sa gagawin ng Count. Samantala, hindi man lamang makagalaw si Jerome dahil sa tindi ng pressure. Ngunit bago pa man dumampi ang espada ni Jinxing sa kanyang leeg, may hindi inaasahang nangyari. May kung anong hamarang sa kanyang pag-atake. Wala siyang nakitang kahit ano sa harapan niya, ngunit malinaw niyang naramdaman na may isang hindi nakikitang talam na nakatutok sa kanya. Ilang sandali pa ay napagtanto niya ang katotohanan, isa itong formless blade. Habang sinusubukan ni Jinxing na itaboy ang hindi nakikitang espada, bigla siyang nakaramdam ng presensya sa kanyang likuran. Agad din itong napansin ni Jerome. May paparating na tao. Kasabay ng pagdating nito ay isang napakalamig na enerhiya na tila kayang ipirmi ang buong paligid. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Jerome. Hindi dahil sa pangamba, kundi dahil alam niya kung sino ang may-ari ng enerhiyang iyon. Bumalik na ang kanyang Panginoon. Ngumiti si Modok habang nakatingin kay Jerome. Samantala, hindi maitago ni Jinxing ang kanyang pagkabigla nang makita si Modok sa kanyang tabi. Hindi niya maintindihan kung paano ito nakarating doon nang hindi niya namamalayan. Sinabi niya kay Modok na balita niyang nagkaroon ito ng energy deviation. Tumango naman si Modok at sinabing totoo iyon. Ipinaliwanag niyang matapos mangyari iyon, tuluyan niyang nawala ang kakayahang gamitin ang kanyang internal energy. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, nagpasya siyang tahakin ng ibang landas. Sa halip na internal energy, mana ang kanyang sinanay. Sa halip na martial arts, mahika ang kanyang pinag-aralan. Muli niyang sinimulan ang lahat mula sa umpisa, tinanggap niyang isa na naman siyang baguhan at dahan-daang pinag-aralan ang bawat hakbang nito. Ito na ang kanyang huling pag-asa kaya ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Habang nagpapatuloy sa pagsasanay, may isang hindi inaasahang bagay na nangyari. Unti-unti siyang nagsimulang makaipon muli ng internal energy. Hindi man ito nabuo sa kanyang energy core tulad ng dati, malinaw na bumabalik ang kapangyarihang nawala sa kanya. Kalaunan ay napagtanto niya na magkahawig ang pundasyon ng mahika at martial arts. Dahil sa natuklasang iyon, naging sigurado siyang maibabalik niya ang kanyang dating lakas kung patuloy niyang hawasin ang kanyang mahika. Nainis si Jinxing nang marinig iyon at agad niyang pinakawalan ang kanyang enerhiya at binalot ng pressure ang buong paligid. Tinanong niya si Modok kung sinasabi ba nitong narating niya ang Profound Realm sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng mahika. Hindi agad sumagot si Modok at sa halip, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ilayo sina Jerome at Daphne mula sa lugar ng labanan. Lalo namang lumakas ang enerhiyang inilabas ni Jinxing, tinanong niya kung inaasahan ba ni Modok na maniniwala siya sa ganoong kwento. Ngumiti lamang si Modok, pagkatapos ay sinabi niyang mali ang iniisip nito. Hindi siya nasa Profound Realm, nalampasan na niya iyon. Nakatawid na siya sa Life and Death Realm. Sa mismong sandaling iyon, hindi mabilang na mga espada ang nabuo sa paligid niya. Lahat ay gawa sa dalisay na enerhiya. Nayanig si Jinxing sa kanyang nasaksihan, maging si Jerome ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Huminga ng malalim si Modok at humingi ng paumanhin kay Jinxing. Sinabi niyang kailangan niyang tapusin agad ang laban at may isang taong naghihintay para sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos noon, pinakawalan niya ang hindi mabilang na mga espada. Parang ulan ng kamatayan ang mga itong sumugod kay Jinxing. Nanigas ang Count sa kanyang kinatatayuan,
hindi siya makapaniwala na matapos marating ni Modok ang Profound Realm ay nagawa pa nitong lampasan iyon at umabot sa Life and Death Realm. Sa loob ng mahabang panahon, pinaniwala niya ang sarili na darating ang araw ng kanyang paghihiganti. Ngunit ngayon, malinaw na wala siyang pag-asang manalo. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kanyang espada, ilang sandali lamang ay tumagos ang isa sa mga espada sa kanyang dibdib. At doon nagtapos ang kanyang paghihiganti. Matapos ang laban, bumalik tayo kay Eshield. Nasa kanyang silid ang prinsesa at tahimik na nag-iisip. Alam niyang handa na ang kanilang hukbo. Ngunit kahit magmadali sila, aabutin pa rin sila ng kalahating araw bago makarating sa White Castle. Hindi niya maiwasang mag-alala at iniisip niya kung kakayanin ba ng Caroline ang digmaan nang wala si Modok. Habang iniisip iyon, mahina niyang binanggit ang pangalan nito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may sumagot. Tinanong siya ng isang pamilyar na boses kung tinatawag ba niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Eshield at mabilis siyang lumingon. At doon niya nakita si Modok, nakatayo ito sa loob ng kanyang silid at nakangiti sa kanya. Hindi makapaniwala ang prinsesa sa kanyang nakikita, agad siyang tumakbo at mahigpit na niyakap si Modok. Humingi naman ng tawad si Modok dahil pinaghintay niya ito ng 1 taon. Ngunit napangiti si Eshield at itinama siya. Hindi naman daw 1 taon ang lumipas, kundi 4 na taon na. Nagulat si Modok nang marinig iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Eshield kung naaalala nito ang kanyang nakaraang buhay. May luha sa mga mata ang prinsesa habang tumatango ito, ipinaliwanag niyang unti-unti niyang nakita ang mga alaala sa kanyang mga panaginip. Mga alaala iyon ng isang babaeng nagngangalang Huayon na namuhay noon sa Central Plains. Matapos makita ang lahat ng alaalang iyon, napagtanto niyang siya ay muling isinilang. Naintindihan din niya na si Modok ay naglakbay ng napakalayo upang muli siyang matagpuan. Nanatiling tahimik si Modok sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay marahan siyang natawa, napakarami niyang gustong ikwento. Napakarami niyang pinagdaanan bago makarating sa mundong ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya kinailangang sabihin ang lahat. Mahigpit niyang niyakap si Eshield at sinabi ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig at sabihin. Mahal kita. Pagkaraan ng ilang panahon, dumating ang araw ng kanilang kasal. Sa isang hardang puno ng Lotus of Love, nagtipon ang kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay. Masayang pumapalakpak sina Jerome at Daphne. Nakasuot din ng mag-agarang kasuotan sina Miller, Max, at Shuart. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Maya-maya ay lumabas si Eshield. Suot niya ang isang napakagandang pulang kasuotan at isang gintong korona. Ang kanyang anyo ay kahawig ng tradisyonal na kasuotan ng mga tao sa Central Plains. Marahan siyang ngumiti habang naglalakad patungo sa altar. Ngayong araw ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Habang siya ay naglalakad, naghagis si Condell ng mga talulot ng bulaklak sa hangin. Masayang nagdiwang ang lahat ng naruroon. Tahimik namang pinagmamasdan ni Haring Kamilova ang kanyang anak habang papalapit ito sa altar. Sa harapan ay naghihintay si Modok. Nang makarating si Eshield sa kanyang tabi, inilabas ni Modok ang kwintas na naglalaman ng Lotus of Love. Maingat niya itong isinabot sa leeg ng kanyang minamahal, pagkatapos ay tiningnan niya ito ng diretsyo sa mga mata. May maliwanag na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi ang mga salitang nagdala sa kanya sa napakahabang paglalakbay. Mahal kita. Mas lalo pang lumiwanag ang ngiti ni Eshield, lumapit siya at hinalikan si Modok. Sa mismong sandaling iyon, isang Lotus of Love ang namukadkad at nagliwanag. Kasunod nito, namukadkad din ang lahat ng Lotus of Love sa buong hardin. Para bang ipinagdiriwang mismo ng kalikasan ang kanilang muling pagkikita at pagmamahalan. At sa wakas dito na nagtatapos ang kwento ng Ice Lord. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.